Tayo ho'y nandito. This is our second Sunday of the month. At meron po tayo palaging pamamahayag ng salita ng Diyos. We preach about the gospel. At dito po sa ating gawain ngayong umaga, ay ang atin pong pag-uusapan ay mga signs of the last days. Yan po, ang mensahe ng Diyos sa mga huling araw. Minsan ay hindi natin iniisip na ang mundo nating ito ay magwawakas, but that is very clear teaching of the Bible na ang mundong ito ay hindi mananatili. Isang araw matatapos ito. At dapat po ay alam natin ang ating patutunguhan. At salamat po sa Panginoon. Napakabuti niya. Sabi ko nga po sa inyo, yung araw, yung hangin, yung tubig, yung kapahingahan sa gabing atin pong nararanasan ay kapahayagan ng Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin. Pero, higit pa sa riyan, meron po ang Diyos na nais iparana sa atin. Ang nais iparanas pa ng Panginoon sa atin ay yung kabilang buhay, katiyakan ng langit na bayan. No? Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, kung ang buhay lang na ito ang iyong pag-asa, ikaw ang pinakakahabag-habag sa lahat ng tao. Dahil isang araw, ipipikit mo ang iyong mata at ang kaluluwa mo saan patutungo. But praise God, meron tayong Diyos na napakabuti. Kaya po ang ating panawagan ay buksan po natin ang ating puso sa pagkinig ng salita ng Diyos. Unawaan po nating mabuti at huwag po nating mapabayaan ang pinakamahalagang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ayun po ay makikinig tayo ng salita ng Diyos at isa po sa ating kamanggagawa ay atin pong pakikinggan sa kanya pong pangangaral ng salita ng Diyos. Brother Joseph. Magandang umaga po sa ating lahat. A blessed morning to all of us. Good morning po. Praise the Lord for this wonderful opportunity for us to study His Word. Welcome po. This is Good Shepherd Baptist Church, Evangelistic Sunday. Sa ating pong mga attendees, sa ating pong mga members who are already present, welcome po. Maging sa ating pong mga nasa online, maybe you are in your home, in abroad. Well, ang Diyos po ay napakabuti dahil ngayong araw na ito ay sumikat ang araw para sa ating lahat. At tayo po ay Kanyang patuloy na binubuhay. At salamat sa Panginoon, every time na tayo po ay bumabangon sa umaga, ito po ay patunay na ang awa at biyaya ng Diyos ay bago ulit sa atin. Sabi nga sa Bible, His mercies are new every morning. Opo, kahit na sabi nga ay ang buhay natin ay hindi madali, but we praise the Lord that His mercy, His grace is sufficient to all of us. So, welcome po ulit sa bawat isa. Brother Joseph Panelo po, ang inyong pong tagapagsalita. At pausap na po ng konti, kung yung mga cellphone nyo po ay hindi naka-silent, pausap na po, i-silent lang po natin. Opo, kung pwede. Baka kasi yan po yung tumunog. Siyempre, maaabala po kayo. So, yan po. At tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. Our message today is entitled, God's Message in the Last Days. Ano po? God's Message in the Last Days. Ang mensahe ng Diyos sa mga huling araw. So, tayong lahat po tumayo. At kung kayo po may Biblia, please open your Bible in the book of Matthew. Sa Matthew po tayo magsisimula. Do yung ating text naman po ay pupuntahan din natin maya-maya para isang basa na. Ano po? But let us start our study this morning by the very word of the Lord Jesus Christ na kung saan ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagtuturo nito. Ano? Hindi po ito aral ni Pastor o ni Brother Joseph. Ano po? Hindi po ito aral lamang ng Good Shepherd. Maybe sa ating pakikinig ay maaring sabihin natin na yan siguro ang aral ninyo. So, for clarification, what we will study is God's message to all of us. Matthew chapter 24,
Ang babasahin lang po natin ay verses 1 to 8. At ganito po ang sinasabi, "At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Ito po yung pagkakataon na ang Panginoong Hesus po ay nagtuturo. During His earthly ministry, the Lord Jesus Christ is teaching, at ginamit po niya na isang ilustrasyon yung temple o yung templo ng Jerusalem, na ang sabi niya, nakikita niyo itong templo na to? So, tinuturo niya yung temple. Walang matitirang isang bato dito na nakapatong sa ibabaw ng bato. Lahat ito babagsak. So, yun po yung kanyang nabanggit. Now, verse 3, "At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito?" Ito po yung tanong nila. "At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan na sanlibutan?" So ito pong tanong ng mga apostol ay napakahalaga. Bagaman ito po itinanong nila noon, ang tanong nila dito, kailan mangyayari, Panginoon, na yung sinasabi mo naguguho ang templo na to at walang matitira kahit isang bato sa ibabaw ng bato, kailan ito? And then sinundan nila ng, kailan mangyayari yung tanda ng pagparito mo at ng katapusan ng sanlibutan? Mahalaga po itong tanong na ito at ito po yung ating bibigyan ng pansin ngayon. Verse 4, "At sumagot si Jesus," ito po ang sagot ng Panginoon, "at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas." Verse 7, "Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako." Verse 8, "Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan." Tayo muna po ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, isang mapagpalang araw po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito na muli ang inyo pong mga salita ay ang aming pag-aaralan. Panginoon, ang aming paksa ngayon ay medyo mabigat. Sa totoo, marami pong mga tao ang nalilinlang na po sa mga napapanood, sa mga videos na nakikita sa YouTube, sa mga pelikula na napapanood o sa mga panoorin sa TV. At sa mga nangangaral din naman, Panginoon. O Diyos, kami nga po ay inyong kaawaan. Sa umagang ito, nawa kayo po ang tunay na magturo sa amin. Ang inyong mga salita, ang magpahayag sa amin sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo ng mga katotohanan ninyo, Panginoon, tungkol sa mga huling araw. At Panginoon, nawa ito po ay huwag lamang maglagay sa puso ng mga tao at isip ng takot. Oo nga, maraming natatakot, pero kapag yung takot na yun ay humupa, balik na uli sa mga kasalanang ginagawa. Panginoon, nawa ang mensaheng ito'y maging daan upang buksan, Panginoon, ang isip. O Diyos, kayo po ang aming hinihiling na magbigay ng pangunawa
at magbukas ng aming puso at isipan sa bagay na ito. At maging daan upang kami nga po ay makinig sa mensahe ninyo na kami habang nabubuhay pa'y kailangan na namin magsisi at kailangan na po naming tanggapin ng Panginoong Hesus at kailangan po naming maging handa. O Diyos, kayo pong maitaas, kayo pong magligtas. Pagpalain niyo rin po ang mga pagtuturo sa mga bata sa ibaba at sa lahat po ng pagkakatipon ng inyong mga tunay na anak sa buong kapuluan at sa buong mundo. Kasama po ng aming mga tagapakinig sa aming online live streaming. We pray, Lord, that your Holy Spirit be the one to speak in our hearts and bless us this morning. We ask all of these things, Father, in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Salamat po sa pagbasa po natin ng salita ng Panginoon. God's message in the last days. Napakahalaga po ng mensahe ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Una po, tayo po ba ay tunay na nasa mga huling araw na? Are we really living in the last days? Tayo ba talaga ay nasa huling araw na? Now, when we speak of last days, kalimitan ng pumapasok agad sa isip ng tao, tayo ikay nasa huling araw na, para bagang iniisip ng marami, katapusan na ng mundo, magugunaw na ang mundo, malulunod na lahat tayo. At yung iba naman, babagsak ang mga planeta dito. Masyado tayong nai-excite na mga napapanood natin sa YouTube. Ano po? Na yun daw planetang ito ay babangga sa mundong ito at pagbangga daw nito, gunaw na ang mundo. Yan po yung mga mga spekulasyon. Alam nyo mga minamahal, sa banal na kasulatan po dapat tayo tumingin. Kapag ang usapan po ay mga huling araw, hindi dapat kayo sa YouTube manonood. Magbasa po kayo ng Biblia. Opo. Bagaman minsan yung nagtuturo sa YouTube, may talata din naman sinasabi. Pero mag-iingat po kayo. Dahil dito po mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagturo. Ngayon, pag sinabi pong mga huling araw, ito po ay nabubuo sa mga bagay na binanggit sa talatang 3. Mateo 24, verse 3. Pansinin niyo po ito. Nung sagutin ng Panginoon yung tanong ng mga alagad, na Panginoon, kailan po ba mangyayari yung sinasabi mo? Kailan po ba mangyayari yung tanda ng iyong pagparito? Kailan po ba mangyayari yung katapusan ng mundo? So, ibig sabihin mga minamahal, dito sa verse 3, pag sinabing mga huling araw, merong mahalagang mga pangyayari na magaganap. Ano po yung una? Ang unang mahalagang pangyayari na magaganap ay yung muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Opo, ang mundong masyadong excited sa paggunaw ng mundo. Yun na po yung end part. Pero hindi po yun ang binabanggit na mga huling araw. Kaya nga last days Hindi sinabing last day, kundi last days. Opo, mga huling araw. Opo, hindi gunaw lang po ang pinag-uusapan dito. Ang una po mga minamahal ay yung ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Opo. At dito, hindi excited ang mundo. Sa totoo, hindi nga napapabalita yan Mas napapabalita pa na yung alien domination ng mundo. Mas napapabalita pa yung ang mga tao ay pupunta sa Mars at doon natitira. Pero yung tungkol sa muling pagparito ng Panginoon, walang masyadong ugong sa media. Wala. Yung mga nangyayari ngayon, they never connect. Yung mga lindol, yung mga digmaan, yung mga kagutom, yung mga nangyayari sa panahon nating ito ngayon, they are never connecting it on the second coming of the Lord Jesus Christ. Pero tingnan niyo po ang sabi sa Bible. Una po, pansinin muna natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 14. Ang unang pagparito ng Panginoong Jesucristo ay nung siya po'y magkatawang tao. At nung siya po'y magkatawang tao, siya po'y nangangaral, nagtuturo sa mga tao tungkol sa pagsisisi ng kasalanan, tungkol sa pananampalataya sa Kanya bilang Kristo at tagapagligtas. Ngunit bago dumating yung tinatawag na climax ng Kanyang pagparito, ano po yung climax ng unang pagparito ni Kristo? Ito po yung Kanyang kamatayan sa krus.
The climax of the first coming of the Lord Jesus Christ is at Calvary. Now, before he went to Calvary, he taught his apostles about his coming death at the cross and his return. Okay, binanggit ng Panginoon sa kanyang pagtuturo ang nalalapit niyang kamatayan sa krus at yung muli niyang pagparito. Okay? So dito po mga kapatid, mapapansin po natin sa verse 1, matapos na sabihin ng Panginoong Jesucristo yung tungkol sa nalalapit niyang kamatayan, okay? Ang sabi niya po dito, sa verse 1, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Ang kausap po niya dito, yung mga apostol, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Verse 3, ito na po yun. At kung ako'y pumaroon, ang sabi ng Panginoon, ako'y paruroon sa Ama. He will go to heaven, ano po? At kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ang kausap niya yung mga apostol, yung mga mananampalataya niya, ay muling paririto ako. Pansinin niyo po yon. Muling paririto ako. I will come again. Pagkatapos ng aking kamatayan, ako yaakit sa langit, at ipaghahanda ko kayo doon ng kalalagyan ninyo, at kapag naipaghanda ko na kayo, muling paririto ako. I will come again. Mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo po sa ngayon ay nasa langit. Nasa langit po si Jesus Christ po sa mga oras na ito. Ano po? At ang sabi ng Panginoon, muli po siyang paririto. He will come again. At ito po yung tanong ng mga alagad. Panginoon, kailan po mangyayari yung muli niyong pagparito? Ano yung mga tanda ng muli niyong pagparito? Ngayon, ang muling pagparito ng Panginoon marks the counting of the days, ano po? Of the last days. Opo. Kapag ang Panginoong Jesucristo ay pumarito na, doon na po ang timeline ng simula ng tinatawag ng wakas. Pero hindi agad-agad na tapos at gunaw ang mundo. Hindi po. Merong timeline po ang Panginoon. Ang pagparito ng Panginoong Hesus ay merong phase 1 at phase 2. Sa banal na kasulatan po, as we read in John chapter 14, ang unang pagparito ng Panginoong Jesucristo ay intended sa mga mananampalataya. John chapter 14 verse 3. Ano? Kaya nga sabi niya sa verse 1, manampalataya na kayo. Sumampalataya na kayo. Alam niyo tayong mga tao, nais ng Panginoon na tayo po'y magsisi na at manampalataya na upang sa kanyang pagparito ay tayo ay kasama sa kanyang kukunin. Ang sabi dito, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. Ito po yung tinatawag sa Bible na pagdagit o yung tinatawag na rapture of the saints, na yung mga mananampalataya ni Kristo na nabubuhay pa ngayon, kapag si Kristo po'y bumalik, ano po? Yung unang bahagi ng kanyang pagparito ay upang kunin lamang yung mga mananampalataya. Kuhanin ang mga mananampalataya. Aagawin sa isang kisap mata ang mga mananampalataya ay biglang mawawala sa mundong ito. At ang sabi ng Panginoon, kung saan ako naruroon, doon din naman kayo duroon. Yan po yung binabanggit sa unang Tesalonica chapter 4, mga minamahal, na ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang pagtuturo, Kapitulo 13, o talatang 13, Kapitulo 4, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa natutulog upang kayo'y wag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus, pansinin niyo po ito, napakahalaga talaga po yung pananampalataya kay Jesus habang tayo nandito pa, ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.
Yung pong natutulog dito ay yung mga namatay. Ano po? Mga namatay kay Jesus. Namatay na may pananampalataya kay Jesus. Verse 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira, pansinin niyo po ito, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Yun daw pong mga natitira na mga mananampalataya hanggang sa pagparito. Ang tinutukoy pong pagparito ay yung second coming. Yung sinabi ng Panginoon na muling paririto ako. Yun na po yung inaabangan ng mga mananampalataya ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, bababa siya mula sa langit, na may isang sigaw. Ito na po yung kanyang muling pagparito. Phase 1 o part 1 ng kanyang pagparito. May tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Ito na po yung resurrection of the saints. Ito na po yung pagkabuhay na maguli ng mga katawan ng mga namatay kay Kristo. Opo, yung mga bangkay ng mga mahal natin sa buhay na mananampalataya ni Kristo, kapatiran, na namatay na po, ano po, sila po na mga mananampalataya ni Kristo, yung kanilang katawan po'y bubuhayin uli. Bagaman yung kaluluwa nung sila'y bawian ng buhay, ay pumunta na sa langit, ano po, pero yung katawan na lang po ang bubuhayin uli. Verse 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ito na po yung binabanggit, ito tayo ngayon, tayo po yun, yung mga nabubuhay pa, na natitira, yung mga mananampalataya ni Jesus, ay aagawin. Pansinin niyo po yung word dyan. Caught up together with them in the clouds. In the clouds. Ibig sabihin, yung unang pagparito ni Jesus, hindi po siya, sa second coming, yung phase 1 ng kanyang ikalawang pagparito, hindi po siya lalapag dito sa lupang ito. Hanggang doon lang po siya sa alapaap. Anong kanyang layunin? Aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So ang tinutukoy po dito na sasalubong sa Panginoong Jesus sa alapaap ay yung mga mananampalataya na nabubuhay pa sa ngayon. Kaya kung kayo po mga minamahal ay mananampalataya ng Panginoong Jesus, napakapalad po ninyo dahil kayo po ay isa sa bubuhayin uli, dadalin sa langit, yung mga namatay na mananampalataya na namatay na, ay bubuhayin uli yung katawan, at tayo po na natitira ay aagawin na kasama ng mga binuhay na maguling, mga namatay kay Kristo, at sa Panginoon tayo magpakailanman. Yun po yung phase 1 ng pagparito ng Panginoong Hesus. Babalik siya sa mga mananampalataya. At kapag bumalik na po ang Panginoon sa unang bahagi na yan, diyan na po magsisimula yung timeline ng wakas ng panahon. Bakit po? Kasi kaya kinuha na ng Panginoong Hesus yung mga anak niya, paakyat sa langit, aagawin, rarapturin, biglang mawawala tayo dito, yung mga nanampalataya. Kaya sa aming mga bisita, pakasuriin nyo po yung inyong sinasabing pananampalataya kay Kristo. Maaari ngayon, sinasabi ninyo, ako naman po yung naniniwala kay Jesus. Ako naman po ay laging tumatawag kay Jesus pag kumikidlat. Jesus, Maria Joseph. Lagi ko namang nasasabi po yun, brother. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ano po? Ang tunay na nananampalataya kay Kristo, nakakatiyak na siya na kapag bumalik si Kristo, isa siya sa kukuhanin at dadalhin na ng Panginoong Hesus sa langit. Kung ngayong oras na to, hindi mo patiyak yan, maaaring ang iyong pananampalataya ay kaalaman lamang. Kaya maganda po na kayo naririto upang yung pananampalatayang tinatawag natin ay talagang maitugma sa pananampalatayang hinihingi ng Panginoon na magkaroon tayo. Ngayon, mga minamahal, ang sabi po dito, kukuhanin yung mga mananampalataya. Bakit kukuhanin? Dahil itong mundong ito, mga minamahal, pagkatapos na kuhanin ng Panginoong Jesucristo ang mga mananampalataya niya, itong mundo at ang mga taong matitira ay makakaranas ng matitinding pagpapahayag ng galit ng Diyos sa mundong ito at sa mga tao. Opo. Balikan natin ang Mateo.
Balikan natin ang Mateo chapter 24. Verse 4. Sumagot si Jesus, nung taningin ng mga apostol, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Magkasama po kasi yan eh. Ano po? Basta pumarito na ang Panginoon, that starts the mark of the days of the end of the world. Pero may mga magaganap pa bago pa dumating yung gunaw talaga. Ano po? Verse 4. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman. Sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. There's a warning, mga minamahal, audience po natin, mga kapatiran, maging maingat po tayo. Ang unang sagot ng Panginoon dito'y babala. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman. Bakit po? Sa pagparito ng Panginoon, marami po ang mangangaral ng mga bulaang pangangaral tungkol sa kanyang pagparito. Oh, sabi niya sa verse 5, marami ang magsisipa rito sa aking pangalan. May mga mangangaral, sasabihin nila, ako ikay tagapangaral ni Kristo, ako ikay nangangaral sa pangalan ni Kristo. Na kapag nakarinig tayo ng gano'n, nakala natin totoo, tama na. Mag-ingat po tayo, sabi ng Panginoon. Bakit? Hindi lamang doon sa mga nagsisipa rito sa pangalan ni Kristo, kundi sila rin mismo ay nagsasabi na sila na daw ang Kristo. Ako ang Kristo. Siguro naman, bukas na rin po tayo sa impormasyon na marami po na ngayong nagpapakilala na sila na si Kristo. Dito sa Pilipinas, yung ating Pilipino na pastor, nakakalungkot man lang sabihin, pastor pa man din na sinasabi, si Pastor Kibuloy nagpakilala na siya na daw ang Kristo. Siya na daw ang Ama. Siya daw ang may-ari ng langit. Biruin niyo po yon. Ang dami ng miyembro niyan. Worldwide. Ang pangalan niyan, Kingdom of Jesus Christ. Church. Ang pakilala na niya, siya na si Kristo, mga minamahal. At ngayon, nasasangkot sa mga katakot-takot na kaso. Hindi lang po yan. Marami na pong mga nagpakilalang sila daw si Kristo. Sangkaterba, sa Amerika, ang daming nagpapakilalang sila ang Kristo. Sa China, ang nagpapakilalang Kristo, babae. Opo, nangangalat sila ng kanilang mga nagiging miyembro sa internet. Ang Kristo daw ay bumalik na at babae po ang nagpapakilalang Kristo sa China. O mga minamahal, mag-ingat po kayo sa panunood nyo ng YouTube. Mag-ingat po kayo. Huwag kayo sa YouTube. Mag-aral kayo ng Bible. Opo, ang babala dito ng Panginoon, hindi biro. Ang sabi dito, huwag kayong mailigaw ni numan na nagsasabi na sila'y naparito sa pangalan ni Kristo. Ako ang Kristo. At ang sabi po dito, ililigaw ang marami. Kaya mga kapatid, huwag po kayong masyadong, ang dami nila, sila siguro'y tama. Hindi ang patunay na tama ay marami. Ang sabi dito, marami ang ililigaw. Tayo mismo mga Pilipino, pag nakakita tayo ng marami, lalapit agad tayo eh. O, tingnan ninyo sa mga lugar ng pamilya, di ba? Pag may mga nag-uumpukan, ano kayo? Ang daming tao doon. Yung makikiusyoso. Kaya tuwan-tuwa mga snatcher sa umpukan. Tayo mga Pilipino, magaling tayong usi. Usyoso. Yan po eh. O, ayan, ika ang tama, madami. O, katulad ngayon, mag-ieleksyon. Nilalapitan ng mga politiko, binabati ng mga politiko, ang mga grupo na mararami. At doon sila nanliligaw dahil doon nakatuon ang kanilang pagpanalo daw sa eleksyon. Pag ako ibuboto ng ganiring grupong ako iki mananalot yan, iki ang miyembro napakadami. Mga minamahal, mag-ingat po kayo. Marami po ang magsasabing sila ang tagapagligtas, kami ang tagapagligtas, sumapi ka sa aming sekta, maliligtas ka, ako ang tagapagligtas, sasabihin nila, mag-ingat po tayo. Doon sinimulan ng Panginoon ang kanyang pagsagot, mag-ingat kayo. Ngayon, hindi ho namin sinasabing kami ang tama lamang. Mag-aral po kayo. Kaya ho dapat may Bible. Dapat kayo mismo nag-aaral para hindi kayo malinlang. Ang nakakalungkot, maraming tao, mga nakatunganga lang, nakikinig lamang kung ano sinasabi ng preacher. O nga po, siya nga po, o nga po, siya nga po.
Mga minamahal, marami nang naluloko sa ganyan. May Bible ka, magbasa ka, mag-aral ka, para hindi ka malinlang. At ang masaklap pa nito, may internet pa. Ay minsan ang mga internet nakakakumbinsi Bakit? Abi, pambira, talaga namang, grabe, ang dami. Di ba, masyado tayong bilib pag pelikula. Kaya marami na paniwala kay Superman mga bata. Pag nakapanood na Superman yan, pag yan ay may bagyo, sinong tatawagin? Superman, iligtas niyo po kami. Batman, tulungan niyo po kami. Wonder Woman. Alam niyo mga minamahal, yung mga napapanood ngayon, mag-iingat po tayo. Tingnan po natin, verse 6, pangalawang sinabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Ngayon kasi, di ba may mga digmaan na? May mga digmaan Ano pa? Sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas. Nagdigmaan sa Ukraine, magdadalawang taon na. Kita niyo yun? Nung unang putok niyan, marami agad kinabahanan ako, magugunaw na ang mundo. Ang sabi ng Panginoon, mangyayari talaga yung mga bagay na yan, ngunit hindi pa ang wakas. Ibig sabihin mga minamahal, kinaklaro pa. Kinaklaro ng Panginoon sa mga nakikinig. Kaya nga huwag kayong padaya. Mahalaga makita nyo sa Bible. Ngayon, verse 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako. Datapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Diba? Nililinaw ng Panginoon sa sagot niya, na kapag ang usapan ay huling araw, hindi gunaw. Kapag sinabing mga huling araw, unang tinutukoy niya dito ay yung kanyang muling pagparito. Yun ang kanyang nililinaw sa mga tao, sa mga alagad. Pag kayong ikinakarinig ng mga digmaan, pag kayo nakarinig ka ng mga kagutuman, lindol, katulad ngayon. Nung isang araw lang, Morocco naman, ang tinamaan ng 6.8 magnitude. Itong taong 2023, alam natin, noong February 6, Turkey, 50 to 60,000 na tao ang namatay. Tunay po ito, mga minamahal. Ngayon, Morocco, tumataas ng bilang. Yung una nakita kong balita, 250. Yung nakita kong pangalawa, 500. Yung isa, 600. Sigurado yan, mga pagdating pa ng ilang araw, aakyat pa ng aakyat yan. 6.8, malakas po yun. So itong mga lindol na ito, akala na marami, malapit na ikaw magunaw ang mundo, malapit na ikaw magunaw ang mundo. Pero alam nyo mga minamahal, hindi pa ang wakas. Ito lamang ay pasimula ng mga kahirapan. Kaya alam nyo mga minamahal, mag-iingat po tayo, okay? So sa inyong pag-attend dito, sana huwag kayong mabuhay doon sa punto na magugunaw ng mundo, nagmumukmuk na lamang sa bahay. Ay hindi po ganon. Mahalagang malaman natin na ang wakas pala, hindi pa. At kapag sinabi pong huling araw, hindi po yung end part lang ang tinutukoy, kundi yung pasimula ng kahirapan, pagbabalik ng Panginoon, iyan po ang tinutukoy. Ngayon, ano po yung pruweba na tayo po'y nasa mga huling araw na? Buksan natin ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 3. So, inuulit ko po pag sinabing pinag-aaralan yung huling araw, hindi ho katapusan ng mundo. Pag sinabing mga huling araw, ibig sabihin po, itong mga araw na ito ay mga bungad na araw na at mga araw ng binabanggit, ibig sabihin, malapit na, pero hindi pa talaga wakas agad. May mga mangyayari at magaganap pa sa mundo. Yung SIM registration, biruin nyo kami, hindi kami nagpapa-SIM registration, sa totoo lang. Ay nagulat na lang kami, iniregister na kami. Walang pahintulot. Nagulat kami, bakit tayo registered? Di naman tayo nagpapa-register. Ay nako, meron talagang agenda ang mundong ito. Gustong kuhanin lahat ng data natin, pati picture na ngayon. Mag-apply ka sa GCash with picture data, pak. Di kayo lahat na ng dokumento mo nasa kanila na. Kaya hindi na malayo mangyari ang mga minamahal. Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Marami ngayon mga kapatid, maibigin sa salapi. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang,
mga walang turing, mga walang pagpapasalamat, mga walang kabanalan, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang awa, walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo. Siguro yung mga magulang ngayon nakaka-relate dito. Naniniwala po ba kayo na mga bata at kabataan ngayon, iba na ang bait? Naniniwala po ba kayo? Ay, marami kayong nagrereklamo na ngayon. Iba na ika ang henerasyon ngayon. Mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa bisyo kaysa sa maibigin sa Diyos. Lovers of pleasure more than lovers of God. Na may anyo ng kabanalan. Dapat po tinanggihan ng kapangyarihan nito. Alam niyo mga minamahal, itong mga bagay na ito ay nangyayari na po ngayon. Kaya tayo po ay nasa mga huling araw na. Okay? 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Tingnan niyo po, verse 1 to verse 4. To verse 3, ang sabi dito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananam, palataya, at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Alam niyo mga minamahal, ngayon po nangyayari na ito. Yung mga nangyayaring kaadikan ng mga kabataan sa mga online games, tingnan niyo po yung mga itsura ng mga nilalaro ng mga kabataan ngayon. Mga mukhang demonyo eh. Tingnan niyo mga itsura, mga pangalan, Lucifer, Abaddon, Apollyon. Ay mga karakter. Pati yung mga anime na mga napapanood ngayon. Sala sa sinasapian yung bidang bata, magugulat na lang kayo. Yung Dragon Ball, yung Lupin, yung mga palabas na yan, pambata yan. Pero panoorin nyo, pag nagalit yung bata, biglang nagiging halimaw, napoposes. Aral ng demonyo yan. Harry Potter. Alam nyo, tingnan nyo mga pelikula ngayon. Karamihan po sa mga pelikula ngayon ay sinasaliwan nila ng kademonyuhan, pangkukulam, witchcraft, sex, horror. Pag horror po, demonyo po ang bida sa horror. Buksan yung mga mata ninyo, mga minamahal. We are now living in the day and age that these doctrines of demons are all around us. Alam niyo mga minamahal, hindi po biro ito. Maaring natatawa kayo kapag ang mga anak niyo nanonood niyan. Pero wag ka, pansinin mong ugali ng anak mo. Batang-bata pa, suwail na. Pag inagaw mo yung cellphone, babatuhin ka. Subukan nyo at mapapatunayan nyo. Akala ninyo, cellphone lang. Minamanipula ng demonyo ang ating mga anak sa mga napapanood at mga nilalaro na yan. Mga minamahal, maging maingat po kayo. We are now living in the day and age sa pamamagitan ng mga pagpapaimbabaw ng mga tao, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hiniruan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Verse 3, ano pa yung mga sinyalis ng mga huling araw na ipinagbabawal ang pag-aasawa? Biruin nyo, ipinagbabawal ang pag-aasawa? Yan pala'y sinyalis din ng mga huling araw. Hindi naman pinagbabawal ang pag-aasawa. Ay, tingnan nyo, pinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Alam niyo mga minamahal, napakarami mga sinyalis ng mga huling araw. 2 Peter chapter 3, tingnan po natin. 2 Peter chapter 3, verses 3, na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Alam nyo, sa panahong ito, marami pong nanunuya. They mock the Lord Jesus Christ. Scoffers. Tinutuya nila. Wala daw Diyos. Hindi daw totoo si Kristo. Hindi totoo ang Diyos.
Alam nyo, yung mga taong ganyan, sa totoo lang, bagaman sabi nila may mga karanasan daw sila, kaya ganon. Pero ang isa sa dahilan dyan, yun ang kanilang scapegoat para magawa nila ang lahat ng pita ng laman na gusto nilang gawin. Kasi pag walang Diyos, walang kukonsensya sa kanilang mga kalukuhan. Pumatay at pumatay. Gumawa ng kalaswaan, gumawa. At ang nakakalungkot nito, kahit mga relihiyon, meron ito. Inaalipusta si Kristo. Ibinababa si Kristo sa pagiging Diyos at pagiging tao lamang. Opo, mga minamahal. Alam nyo, kapag ang tao inalipusta si Jesus, yan po mga minamahal, ay upang kanilang magawa ang kanilang mga masasamang pita. Kaya tingnan ninyo, may mga reliyon, ang pagkilala kay Kristo, propeta lang. Anong pwede sa kanila? Pwede mag-asawa na marami. Pwedeng pumatay sa pangalan ng relihiyon. O, kita nyo yun? O. Ang pakilala nila kay Kristo, tao lamang. Paglabas ng simbahan, asbok ang mga usok ng sigarilyo. O. Relihiyon yan. O. Yung kanilang pag-alipusta kay Jesus, ibinababa ang kanyang pagiging Diyos ay upang maisabuhay nila at magawa ng malaya ang kanilang mga kalayawan. Oh, mga minamahal. Ang mga ideolohiya, no? Nagsasabing walang Diyos, walang Diyos. Para pala, yung kanilang mga bisyo ay magawa nila ng malaya at walang konsensyang uusig sa kanila. Alam niyo mga minamahal, ito rin po ay senyales ng mga huling araw. At ang sabi po dito, at magsisipagsabi, tutuyain pa yung pananampalataya. Verse 4, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na nangatulog ang mga magulang ay nanatili na ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ng paglalang. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon. Biruin niyo po yan. Ang mga tao, para lamang po nila magawa ng malaya yung kanilang mga bisyo at kalayawan ng laman, tatanggihan nilang may Diyos. Ibababa nila ang kabanalan ng Diyos. Ilalagay nila ang kabanalan ng Diyos sa isang imahe. Para kapag wala nga naman sa harap ng imahe, ay di tayo naroon naman sa ano, wala naman doon ng imahe, ay sige, banat. Biruin niyo po yun. Yun ay pangungutya sa Diyos. At yan po mga minamahal, ang ilan sa mga palatandaan na tayo po ay nasa mga huling araw na. At ito po ngayon ang mensahe ng Diyos sa atin. Bakit po, sabi nga, nagkaganito ang tao? Bakit nagkakaganito ang mundo? Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Roma chapter 3 verse 23. Ang dahilan po kung bakit nagkakaganito ang ating mundo at sa palala pa ng palala. Ano po? Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo ay nagkasala sa mata ng Diyos. Ano po? Mula nang magkasala si Adan at si Eva, ang tao po ay naging makasalanan na. Ang puso ng tao ay naging malayo na sa Diyos. Opo, ang sabi po dito sa aklat ng Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yan po mga minamahal. No? Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Imagine niyo sa bibig pa lamang, grabe na po ang pagiging makasalanan ng tao. Grabe naman po ang bibig ng tao ngayon ay namumutakti ang mga pagmumura. Yung mga pagsasalita na masama. Grabe po. Ang kanilang paa, verse 15, ay matulin sa pagbububo ng dugo.
kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Totoo yan. Ang pagpatay ngayon ng tao, parang pumapatay na lang ng ipis. Opo, grabe. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig. At ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya itong mundong ito, sa mga huling araw, itong mundong ito talaga ay sa pasama. Opo, 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, tingnan nyo po. 1 John chapter 5, verse 19. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Grabe, itong mundo natin nakahilig na sa masama. Ibig sabihin, ito po bang mundo natin ay babalik pa sa matinong tayo? Hindi na ho babalik kung wala si Kristo. Opo, sa panahong ito, ang mundong ito ay sa pabulusok. Kaya nga meron tayong tinatawag na pagbagsak morally, yung binanggit kanina, spiritually, economically, ang bansa po, ang ating mundo, bagaman nagsisikap na umunlad, ito po ay sa pahirap. Alam niyo nangyayari sa mga bansa ngayon? Sa palugi, sa palugi, sa palugi. Ang Pilipinas, imagine niyo na lang ho, ako po ay 51 edad na. Ang Pilipinas ay may utang na nung 1972. Hanggang ngayon, may utang pa rin ang Pilipinas. Kaya sasabihin ninyo, tayo kayo makakabangon pa sa pagkakautang sa World Bank? Wala na. Yung pinoproblema natin pagtaas ng presyo ng gasolina, nilalaro lang tayo. Pinapataas baba, kunwari na baba, pero wag ka. Aangat uli yan ang aangat. Wala tayong maasahan dito. Religiously, ang mundo'y hindi sa paganda religiously. Ngayon po, merong mga top-notcher na dumadaming reliyon, kinukubkub ang mga bansa para makuha nila yung kanilang mga tao at sumapi sa kanilang reliyon. Ginagamitan nila ng armas, pupugutan nila ng ulo ang hindi sasapi sa kanilang reliyon. Naalala po ninyo Marawi? Marawi? Pasalamat tayo at si Pangulong Duterte ang Pangulo nung panahon na yon. Dahil kung nakapasok po ang mga teroristang ISIS na yan at nakubkob ang Mindanao, tiyako, ang Visayas at Luzon ay madali na sa kanila. Anong intensyon? Sakupin ang Pilipinas at gawing kanilang sekta ng reliyon ang lahat ng Pilipino. Oh, mga minamahal, religiously speaking, maaring dumadami ang miyembro ng mga reliyon ngayon, pero hindi nababago ang buhay ng tao. Dumadami lang ang terorista. Dumadami lang ang mangungutya kay Jesus. At sasabihin si Jesus ay tao lang. Alam niyo mga minamahal, this world ay nakahilig sa masama. Globalization. Alam niyo yung globalization na sinasabi? Hindi naman talaga sa pagunlad. Mukha lang, umuunlad, pero wag ka. Pag namanipyulan na nila ang mundo, aalipinin na tayo. Kaya alam niyo mga minamahal, ang mundong ito ay nakahilig na sama-sama. Ang mundong ito, ang tinatahak nito, ito ay pamumunuan ng isang pinuno ng mundo. Yung tinatawag na hayop, the beast, the Antichrist, he will rule this world in the future. Opo. At dito po sa Bible, mga minamahal, binabanggit po dito, ang isa sa gagamitin ng Antikristo upang pagharian ng mundo ay relihiyon. Pansinin niyo po, chapter 13. Ito po may kaugnayan din sa mga huling araw. Verse 14, chapter 13, verse 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap
at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, gagamitin din niya ang ekonomiya, lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. 666. Alam niyo mga minamahal, itong mundong ito'y nakahilig na sa masama. Ngayon, ano po yung mensahe ng Diyos sa atin sa mga huling araw na to? Una, salamat sa Diyos, tayo mga buhay pa ngayon. Salamat sa Diyos, itong mga nangyayaring ito at mangyayaring ito hindi pa nagaganap talaga ng lubos. Pero ano ang mensahe ng Diyos sa atin? Una po, ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 4:17, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Alam niyo mga minamahal, ang mensahe ng Diyos sa atin, tayo po ay magsisi na. Pag sinabi pong magsisi, ang sabi sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 3, verse 19, kayo'y mangagsisi at mangagbalik loob. Pag sinabi yung magsisi, hindi po ito isang dasal lamang na inuulit-ulit natin. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabalik loob na sa Diyos. Anong ibig sabihin ng pagbabalik loob sa Diyos? Pagbabalik loob na sa salita ng Diyos. Pagbabalik loob na sa persona ng Diyos. Tayo bilang tao ay napawalay tayo sa Kanya dahil ng kasalanan. Hindi ang Diyos ang talagang ating ginudiyos. Tayo may mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Hindi tunay na Diyos. Opo. Na siyang nagiging mas mahalaga kaysa sa Diyos. Sa tunay na buhay, saka lang natin naalala ang Diyos pag tayo nasa ICU. Pag tayo nasa gipit na kalagayan at tayo nasa panganib. Pero sa panahon na tayo malakas at masaya, hindi natin naalala ang Diyos. Opo. At ang sabi po dito mga minamahal, mahalaga na tayo magsisi, Lucas chapter 13. Dahil kung hindi po tayo magsisisi, tayong lahat ay pawang mapapahamak. Ang sabi po sa verse 3, sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Mahalaga na tayo po'y magsisi na. Talikuran na po natin ang ating kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Diyos, iwanan na po natin, talikuran na po natin. Yang bisyo na yan, yang pananalitang masama na yan, yang masamang pag-iisip na yan, yang pita ng laman, pita ng mata, talikuran na natin, wag na nating yakapin yan, wag na nating singhutin yan, wag na nating inumin yan, wag na nating sabihin yan, talikuran na natin yan na tayo magbalik loob na sa Diyos. Humingi tayo ng awa. Bakit? Dahil kung hindi tayo magsisisi, tayo mapapahamak. Ang kapahamakan po ay hindi lamang po yung hinaharap na pagkagunaw ng mundo, mga minamahal. Tandaan nyo, hindi ang pagkagunaw sa mundo ang pinakamahirap na dadanasin ng tao. Ang pinakamahirap po na dadanasin ng tao ay nakalagay sa Apokalipsis 21:8. Ang sabi po dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal, hindi po ang pagkagunaw sa mundo ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap po ay ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. Na kahit hindi pa dumadating ang pagkagunaw na yan, ay maari nang maranasan ng tao kapag siya bilang makasalanan ay hindi nagsisi at hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus habang nabubuhay pa. Kaya sa aming mga kaibigan, mga bisita, kumusta ang ating pananampalataya kay Hesus? Ang kailangan po natin magsisi ng ating kasalanan at kailangan natin ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pag sinabing pananampalataya, siya lamang ang ating
pagtitiwalaan bilang tagapagligtas. Hindi ang ating kabaitan, hindi ang ating kabutihan, hindi ang ating kayamanan, hindi ang ating relihiyon, hindi ang ating mga magagandang ginawa sa ating kapwa, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At kapag hindi pa ho yan ang tinatawag ninyong pananampalataya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang mensahe ng Diyos sa atin, magsisi, manampalataya kay Jesus, receive Christ, and be ready. Maghanda tayo. Kailangan nating maghanda dahil ang pagbalik ng Panginoong Hesus, anumang oras ay maaaring mangyari. At kapag dumating yung unang pagparito niya, unang bahagi ng ikalawang pagparito niya, yun na ang pagbibilang ng mga araw patungo sa wakas. At pangalawa, kailangan mong maging handa, kaibigan, dahil hindi man pag dumadating ang gunaw, ay maaring tayo ay bawian na ng buhay. Kailangan nating maging handa upang ang ating buhay na ito, kapag tayo pumanaw, ang ating kaluluwa ay makarating sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang pagpapatawad ay kanyang ibinibigay sa mga magsisisi. At ang kanyang pag-asa ng buhay na walang hanggan ay kanyang ibinibigay sa mga mananampalataya kay Kristo. Na siya ay namatay dun sa krus, inilibing at nabuhay na maguli upang tayo ay maligtas. Kaibigan, hindi ang Good Shepherd Baptist Church ang nagliligtas. Ang nagliligtas ay si Jesus. Ikaw ay in-invite dito upang tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas. Upang sa mga huling araw na ito, tayo ay maging handa. Upang sa pagdating ng pagpanaw natin, tayo ay maging handa sa tinatawag na kamatayan. Purihin po ang ating Panginoon. Tayong lahat po'y tumayo. Tayo po'y mananalangin. Tayo po'y tumungo at pumikit, tayo po'y manalangin. Banal na Diyos na nasa langit, isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat po, Panginoon, sa amin pong naging pag-aaral ngayong umaga tungkol po sa mensahe ng Diyos sa mga huling araw. O Panginoon Diyos, nawa kayo po ang siyang tunay na mangusap sa bawat nakapakinig. Kayo magbukas ng puso at pangunawa ng lahat na nakapakinig. O Panginoon, kayo po ang magligtas. Habang tayo po'y nakatungo at nakapikit sa aming mga kaibigan, mahal sa buhay, panauhin, mga nakadalo ngayong umaga dito sa church, maging sa mga nasa online, narinig natin ang salita ng Panginoon na tayo po ay nasa mga huling araw na. Ang panawagan ng Diyos at mensahe sa atin, tayo po'y magsisi na. Tayo po ay manampalataya na sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Tayo po ay maging handa. Kaibigan, ang paghahanda ay ngayon natin dapat gawin. Upang tayo makapaghanda, tayo po ay magpakumbaba, magsisi. Yung kasalanan na yan, kaibigan, na ating ginagawa, sinasabi, iniisip, yan ang dahilan kung bakit tayo parurusahan sa impyerno. Ngunit sa biyaya at habag ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Siya'y namatay doon sa krus. Siya'y naparito halos 2,000 taon nang nakaraan upang ikaw at ako ay maligtas. Tiniis niya ang lahat ng hirap. Sinakripisyo niya ang kanyang banal na katawan at banal na dugo para sa iyo at para sa akin. At ang nais niya sa iyo at sa akin ngayon ay pagtiwalaan natin siya bilang tagapagligtas upang tayo ay maging handa sa mga huling araw na ito. Habang tayo po'y nakatungod nakapikit, kinausap ka ng Panginoon, sino po sa ating kalagitnaan ngayon ang nagpapasya sa kanyang puso
at nagnanais na magsisi ngayon ng kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus, kaibigan, marahan mong itaas ang iyong kanang kamay. Kung yan ang inyong pasya ngayon, naunawaan mo ang salita ng Diyos, nangusap sa iyo, ang salita ng Diyos sa oras na ito. Nagpapasya ka ba na magsisi ngayon ng kasalanan at manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas upang tayo ay maging handa, ikaw ay maging handa? Taas mo ngayong kanang kamay at ikaw ay aking ipapanalangin. God bless you po. God bless you po. Meron pa po ba? God bless you po. God bless you. Kita po kayo ng Panginoon. Sige po. Pakibaba na po ng inyong kamay doon sa nagtaas ng kamay. Meron pa po ba? Naunawaan mo ang salita ng Diyos. Nangusap sa iyo ang Panginoon. Lord, naunawaan ko po. Kami po'y nasa huling araw na, sa mga huling araw na. Ang mundong ito ay nakahilig sa masama. Pabulusok po ang mundong ito. Sa pasama pa po ang mundong ito. Ang mga nangyayaring kalamidad ay patunay lang, walang lakas ng bansa, walang tibay ng bansa ang tatapat sa kaparaanan ninyo. Ang sunog sa Hawaii, ang lindol sa Turkey, Morocco, ang baha sa China, mga kilalang bansa, mauunlad. Pero isang iglap, lubog sa baha, supok, tupok sa apoy, giba sa lindol. Patunay lang, Panginoon, na kapag kayo na ang gumawa, walang lakas at tibay ng tao ang mananaig. Kaibigan, hindi lang gusali ang makakaranas ng kahirapan. Maging tayo din bilang tao pag tayo po ay pinarusahan sa impyerno. Pero ngayon, ang araw ng pagliligtas. Sino pa ang nais magsisi ngayon at manampalataya kay Jesus? Taas yung kamay nyo at kay aking papanalangin. Meron pa po ba? Sige po, taas yung kamay nyo. Meron pa po ba? Sa mga nagtaas po ng kamay, purihin ang Panginoon at kayo man po ay hindi nagtaas ng kamay, pero ngayon sa inyong puso ay nais nyong tanggapin ang Panginoong Hesus sa inyong buhay bilang tagapagligtas at nais nyong magsisi sa oras pong ito. Lumapit po kayo sa Diyos. Kayo po'y taimtim na lumapit sa Panginoon na may pagpapakumbabang puso. Ang sabi sa Biblia, kung ipahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya na maguli sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaibigan, pagtiwalaan mo si Jesus ngayon. Ipahayag mo ang iyong pagsisisi sa Panginoong Diyos ng taos sa puso mo. Habang tayo nakatungo nakapikit. Sa inyo po na nagpasya ng pagtanggap sa Panginoon, pagsisisi ng kasalanan, sa inyong kinatatayuan na yan, manalangin po kayo sa Panginoon, ng taos pusong panalangin. At sa bahagi pong ito, nais ko po kayong tulungan, kung mamarapati ninyo na manalangin, maari ko po kayong gabayan sa isang panalangin, pero nawa gawin nyo ito ng taos sa puso nyo. Maaring kayo susunod sa panalangin na ito, ngunit kung hindi rin naman totoo sa buhay nyo, wala ring saysay ang inyong pagsunod sa panalangin na ito. Higit sa lahat ay yung taos sa puso nyong paglapit. Ngunit kung ang paglapit na ito ang siyang gagamitin ng Diyos sa inyo, purihin ang Panginoon. At sa inyo po na nais lumapit sa Diyos, sabihin nyo sa Panginoon ang isang taos pusong panalangin na katulad nito. Banal na Diyos, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang aking mga kasalanan. Maawa po kayo sa akin. Panginoon, tunay po na kami po'y nasa mga huling araw na. Ang mga nangyayari sa paligid, ang mga kasamaan na patuloy na namamayani sa mundo, o Panginoon, ang kasamaan na ito ay sa palalapa. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, kumikilala ako sa inyo, Panginoong Jesus, na kayo lamang po ang tanging makapagliligtas sa akin, ang tanging makapagliligtas sa mundong ito na pasama ng pasama. Ang pag-asa ng mundong ito ay ikaw.
Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, ako'y nananampalataya sa iyo bilang tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso, maghari ka sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw ang aking tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw ang aking Panginoon. Ito po'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayo manalangin. Banal na Diyos, salamat po sa inyong biyaya na naihayag po ang inyong mga salita. Nawa, Panginoon, muli kayo po ang magliligtas. Sa mga nagpahayag, kayo po ang magkaloob sa kanila ng patuloy na kauhawan sa inyong salita, paglago sa pananampalataya. Pinupuri namin kayo, Panginoon Diyos, at ang lahat ng ito'y amin dalangin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.